Makasaysayang araw po. It's showtime! Magandang balita para sa Pilipinas. Ang manunulat at historiador na si Ambeth R. Ocampo ay nagwagi ng 2016 Fukuoka Academic Prize. Isang prestihiyosong tao ng gawad na pinararangalan ang mga natatanging mga tao na nagpanatiling buhay o lumilikha ng kultura sa rehiyong Asia-Pasipiko sa larangan ng akademiya. Ayon sa citation ng gawad, as an outstanding historian and intellectual, Dr. Ambeth R. Ocampo has made a great contribution to academic, cultural, and social progress in the Philippines through his university teaching, his writing for newspapers and magazines, and his service in historic and cultural administration. Ang Fukuoka Prize ay nauna ng tinanggap ng mga katulad ng direktor na si Akira Kurosawa, ng musikerong Indian na si Ravi Shankar, at ng mga akademikong sina Benedict Anderson, James Scott, Anthony Reid, at Clifford Geertz. Sasamahan ni Ambeth ang iba pang mga Pilipino na naparangalan na rin ng nasabing gawad tulad ni na pambansang alagad ng sining Leandro Locsin at mga direktor na sina Marilu Diaz-Abaya at Kidlat Tahimik. Si Lamberto Ambeth Ocampo ay nagsagawa sa kanyang 3 dekadang karera ng tinatawag na pampublikong kasaysayan. Kadalasan ng mga akademiko ay sumusulat ng kasaysayan na may mga temang hindi gaanong naaabot ng mga karaniwang tao. Ngunit sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga iba't ibang tao na dumarating upang ipaabot ng kasaysayan sa mas maraming tao. Si Jose Rizal na muling naglimbag ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga, si Mariano Ponce at Jaime de Vera na naglathala ng kolum na pinamagatang Efemerides Filipinas, Epifanio de los Santos at anak na si Jose P. Santos na nagsulat ukol sa ating mga bayani, General Santiago Alvarez na nag-ipon ng mga salaysay ng mga kapwa revolusyonaryo at inilathala ito sa mga pahayagan, at iba pa na katulad ni na Carmen Guerrero Nakpil, ni Joaquin Dorin Fernandez, Silvia Mayuga at Jaime Veneracion. Hindi naman talaga kasaysayan ang ginagawa ni Ambeth, subalit nakakwentuhan niya ng ilang beses ang dakilang historiador na si Teodoro Agoncillo. Ito ang nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Nagsimulang maglathala ukol sa mga temang pangkasaysayan noong 1987 sa kanyang kolum na Looking Back, na dati ay sa Philippine Daily Globe at hindi naglaon sa Philippine Daily Inquirer. Malachismis at may kilig ang estilo nito pero laging may primaryang batis. Nagkaroon ng panahong pumasok siya sa Benedictine Abbey bilang si Dom Ignacio Maria. Malaon ay nagturo ng kursong Rizal sa Universidad ng Pilipinas at naging bahagi ng Departamento ng Kasaysayan ng Pamantasang Ateneo de Manila. Siya ang nag-annotate para sa telebisyon ng Philippine Centennial Parade noong 1998. Naging tagapangulo ng National Historical Institute at nagpagal upang maging ganap itong komisyon noong 2010. Hanggang ngayon, kahit kailan siya magsalita sa Ayala Museum, laging napupuno ang venue. Iilang akademiko lamang ang kayang makagawa ng ganitong katinding interes. Naipon ng marami sa kanyang mga kolum sa ilang aklat. Pinakasikat na rito ang Rizal Without the Overcoat na nakailang edisyon na at nabebenta pa rin matapos ang 25 taon. Isang batang grade 5 ang nakabasa nito noon at dahil dito, siya ay naging historiador. Ang batang iyon ay ako. Ito po ang tinatawag na The Ambeth Effect. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.